Bastos. Itay, anong ginagawa mo? Anong problema? Mag-isip ka ng mabuti. Anong ginawa mo? Ako, wala naman akong ginawa. Hindi ka pa rin nagsisisi. Tapos na. Wala ka na rin. Pagkakataon para magsisi. Pag-usapan natin ito mamaya. Maggupit na tayo ng laso. Ayos. Haha, anong ginagawa? Li Shushu. Pinaanyayahan kami ni Li Xiao na sumali sa paggupit ng laso. Ano ba kayong klaseng tao para magkaroon ng karapatang sumali rito? Li Shushu, napaka-imposible naman ang sinabi mo. Ang tatay ko at tatay ni Zhanglu, lahat ay nasa ibaba. Hayaan na lang. Baka may nagawa akong mali, na ikinagalit ng tatay ko. Magtiis na lang muna. Bastos. Sinong nagutos sa iyo? Hindi, Itay. Ako ang tagapamahala ng Chanyu Hotel. Ako ang namumuno. Kung hindi ako, sino ang kukuha? Li Shushu. Kahit na nagkamali si Zihao, maaari mo siyang pagalitan pagkatapos. At magkasundo na. Huwag hayaan ito. Makaantala sa mahalagang paggupit ng laso. Tama iyon. Ang taong maggugupit ng laso ay personal ng inayos ng nakatataas. Ano? Ako? Ay, sige na nga. Dahil ito ang plano ng tagapagmana, wala na akong masasabi. Sunod, hayaan natin na sa pamamagitan ng ating pinakamatinding, masigabong palakpakan, salubungin natin ang misteryosong panauhin ngayon, na magpapasimula ng seremonya para sa pagbubukas ng Chanyu Hotel sa paggupot ng laso. Siya ay walang iba kundi si Binibining Su Ying. Ano? Puntahan mo. Sino yan? Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Nakilala mo na ba siya? Hindi ko siya kilala. Mangyaring pumarito, Binibining Su. Salamat. Sandali, Papa. Ayos ka lang ba? Anong karapatan niya? Para palitan ako sa paggupot ng laso. Siyempre may karapatan siya. Kung mayroon siyang karapatan, hindi ba't dapat ako ang may higit na karapatan? Sino ka ba sa tingin mo para hamanin si Binibining Su? Papa ko. Ako ang anak mo, anak. Simula ngayon, hindi na. Nakipag-ugnayan na ako sa abogado upang bawiin ang lahat ng nasa pangalan mo, kabilang na ang lahat ng iyong ari-arian. Kasabay nito, aalisin ko na rin ang karapatan mong maging tagapagmana. Ako. Totoo ito. Ang lahat ng negosyo sa pangalan ni Zihao ay pinalitan na ng pangalan. Ang bagong pangalan ay Su Ying. Ano? Hindi ito totoo. Zhanglu at Xiao Zuo. Dalhin niyo ang alak sa tatay niyo. Magmakaawa kayo para sa tatay ko. Bilisan niyo. Hindi na kailangang magmakaawa sa kanila. Dahil kinuha na namin ang lahat ng ari-arian nila. Kasabay nito, tinanggalan na rin namin sila ng karapatan bilang tagapagmana. Nanong? Tay, hindi mo pwedeng gawin to. Kaming tatlo ay kanina pa nagkasundo na balang araw ay magkasama namin sasakupin ang Jiangbei, HMPH. Su Ying. Sino ka ba talaga? Paano ka nagkaroon ng ganitong malawak na kapangyarihan? Hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa sinabi ni Kuya Wang Yuan. Yun lang. Wang Yuan. Ang taong gagawa ng paggupit ng laso ay personal ng inayos ng batang Panginoon. HMPH. Ikaw nga. Sino? Sino talaga? Hindi ito posibleng mangyari. Tao, itaboy niyo silang tatlo palabas. Anong ginagawa niyo? Hindi, imposible ito. Anong ginagawa niyo, tatay? Ginang, so, simula ngayon,
Ang mga ari-arian ng tatlong iyon ay mapupunta sa pangalan ninyo, ang Chanyu Hotel. At ang pinakamataas na posisyon dito ay sa inyo na rin. Ha, pero wala naman akong alam sa mga bagay na ito. Walang problema. Kami ang magbibigay para sa inyo. Ang pinaka-profesional na pangkat ng pamamahala. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Pero, sige, susubukan ko ng mabuti. Mangyaring. Mabuti. Binabati kita. Binabati kita, Ying Ying. Simula ngayon, ikaw ay magiging kahanga-hanga. Wala akong alam. Sa hinaharap, pakiusap sa inyong lahat, magbigay ng tulong ng higit pa. Walang problema. Ha, Miss Su, matagal ko nang napansin. Ang iyong karisma ay pambihira. Ha. Sa hinaharap, ang ating kumpanya, Mangyaring, magbigay ng suporta ng higit pa. Zhang General, huwag kang mag-alala. Dati, kung paano mo kami sinuportahan, ako naman sa hinaharap ay gagawin ng katulad para sa iyo. Ito. Su. Kuya Wang Yuan. Hi, hindi ka ba pupunta para mag-enjoy sa pagiging pinapalibutan ng atensyon? Bakit ka nandito? Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa iyo, Kuya Wang Yuan? Napakabuti mo sa akin. Hindi ko ba sinabi? Parang pasasalamat ko na sa iyo. Sinuportahan mo ako sa mga bagay na iyon. Dahil dito. Oo. Yuan. Ziksha. Oo, napakabigla naman. HMM. Bakit namumula ang mukha mo? Meron ba? May magandang balita ako para sa'yo. Magpapakasal na ako. Kasal? Oo nga. Ang mapapangasawa ko ay bata at may potensyal. Guwapo at mayaman. Ikaw, bilang pinakamagaling kong kaibigan. Sa araw na iyon, kailangan mong magbigay ng malaking regalo sa akin. Sige. Walang problema. Ipapadala ko ang imbitasyon sa'yo sa tamang oras. Ayos. Yuan, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Maligayang bagong kasal. Salamat. Palagi ko siyang itinuring bilang pinakamatalik na kaibigan. Pero bakit sa mga sandaling ito, parang may kulang sa puso ko? Yuan, ang taong iyon ay may malawak na impluwensya. At kung magpapakasal lang ako sa kanya, masisigurado kong mapoprotektahan kita. Pupunta na ako sa ibang bansa. Ang pagkikita natin ngayon ay maaaring ang huli na. Palem. Hi Feng, kasal ni Ziksha ngayon. Ang red along inihanda natin ay nakahanda na. Sino ang magpapakasal sa kanya? Nalaman na ba? Napaka-misteryoso ng taong ito. Kailangan pa ng kaunting oras. Luye, natuklasan na. Ito ang impormasyon tungkol sa taong iyon. Sino siya? Lu Ye. Lu Haifeng. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi si Wang Xiao. Talaga, hindi ko alam. Sigurado akong siya ay na. Pinaalis ko na siya ng bansa. Ayon sa impormasyong aming nakalap, si Lu Ye ay nasa ibang bansa. Naging kinatawan ng isang malaking kapital. Bilang tagapagsalita nito, ang unang ginawa niya sa pagbabalik sa bansa, ay hingi ng kamay ng Lin family para sa kasal.
Malamang ay, para makapaghiganti sa batang amo. Itong bastos na ito, Lu Haifeng. Ihanda agad ang sasakyan. Pupunta tayo sa lugar ng kasal. Kunin natin siya. Opo. Ha ha ha. Maganda, maganda. Napakaganda mo ngayong araw. Masaya ako. Ha ha ha. Ginoong Lu. Ngayong araw, ang araw ng kasal mo at ng apo ko. Isang malaking araw ng kasal, pero may kasama kang ibang babae sa tabi mo. Hindi yata ito tama, di ba? Ha 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 ha. Lola Liang, baka nagkakamali kayo. Kapatid ko siya. Kapatid. Sino ang di nakakaalam na siya ang kalaguyo mo? Ha ha ha. Lola Liang, huwag mong kalimutan. Ang Lin family ngayon ay nanganganib na. Ako lang ang makakatulong sa inyo. Ang mga banyagang kapitalista sa likod ko, ang makakatulong lang sa inyo, para maging nangungunang pamilya kayo. Ang halaga nito. Dapat alam mo ito. Naiintindihan ko na. Kung ganoon, hindi na tayo magaksaya ng oras. Simulan na natin ang seremonya. Ginoong Luye, ikaw ba ay handang pakasalan si Binibining Lin Zixa bilang iyong asawa, kahit sa kahirapan o kayamanan, kalusugan o sakit? Oo, handa ako. Binibining Lin Zixa, ikaw ba ay handang magpakasal kay Ginoong Luye, kahit sa kahirapan o kayamanan, kalusugan o sakit? Ako, hindi ako pumapayag. Ayuan. Bastos, sino ka ba, na naglakas loob na guluhin ang kasal ng pamilya Lin? Ano ang ginagawa mo rito? Ako ay nandito upang pigilan ang seremonya at agawin ng tao.